Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na famang kabuuan ng mas tumitindi pang mga aksyon at mga pasabog sa chapter 1152 ng One Piece. Sana pala'y ilike niyong videong ito at sana'y huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Kaagad na nagsimula ang chapter 1152 fam mula sa huling eksena sa nakaraang chapter, kung saan pagkatapos nga na tumagos sa underworld ang napakalakas na Conqueror Haki na pinakawalan ni Im-sama, ay kagad namang naalarma ang grupo ni na Luffy at ngayon ay makikita nating naghahanda na sila upang bumalik sa Sunrealm at harapin ang matinding persa ng mga Holy Knights. Kahit nga hanggang sa puntong ito ay makikita pa rin natin ang mga itim na kidlat na naglalabasan sa kalangitan ng underworld na siyang tanda ng nag-uumapaw na lakas na tinataglay ni Im-sama. Dito fam may sinabihan ni Hyrodin si Gerd na siya na raw munang bahalang magbantay sa basurang si Prince Loki para matiyak nila na hindi ito makakatakas. Sumang-ayon naman si Gerd sa pinagbili ng kanyang kapitan at pinag-ingat ang kanyang crewmates sa harapin nilang napakalakas na kalaban. Labis namang kinutuwa ni Rodo ang pagmamalasakit sa kanila ni Gerd, kaya dito'y sinabi niya na ibubuhos niya raw ang lahat ng kanyang makakaya upang mapabagsak ang mga Holy Knights. Makikita naman natin dito fam na halos kompleto na ang New Giant Warrior Pirates crew, maliban na lang sa kapitan nilang si Hyrodin na kasalukuyan nilang hinihintay na makasakay sa elevator paakyat sa Sunrealm. Sa sumunod na panel naman ay nagpaalam si Chopper kay Luffy na kung maaari daw ay magpapaiwan muna siya sa underworld upang obserbahan ang kalagayan ni Scupper Gaban dahil medyo matindi raw talaga ang mga sugat na tinamo nito. Pinayagan naman ni Luffy ang pakiusap na ito ni Chopper at sinabing siya na raw munang bahalang mag-alaga kay Gaban. Sa dulo naman ng panel ay biglang tinawag ni Gaban si Luffy at dito'y tila ba meron siyang mahalagang bagay na gustong sabihin. Dahil dyan fa may sandaling natigilan si Luffy at inabangan kung anong sasabihin sa kanya ni Gaban. Nagpatuloy naman sa kanyang pagsasalita si Gaban at pinayuhan niya si Luffy na pagbutihin pa raw nito ang paggamit niya sa kanyang Conqueror's Haki. Sinabi dito ni Gaban na ang mga miyembro raw ng Holy Knights ay hindi talaga totoong immortal at nasa tamang paggamit ng King's Haki ang susi sa kanilang kahinaan. Nagpasalamat naman si Luffy sa pinayo sa kanya ni Gaban at sinabing makakaasa raw ito na ililigtas niya si Colon at ang iba pang mga batang giants. Sa sumunod na panel naman ay bigla na lang nagsalita si Prince Loki at sinabing pagkatapos raw niyang marinig ang pinayo ni Gaban kay Luffy ay para daw bang bigla na lang niyang naunawaan kung paano nila matatalo ang mga Holy Knights. Lalong-lalo na raw at minsan na niyang nakaharap ang mga ito sa isang laban, kaya naman nakakatiyak siya ngayon na kayang-kaya niyang mapabagsak ang kanilang mga kalaban. Dahil dyan fa, may nutusan ni Prince Loki si Hyrodin na kalaga na ang mga kadenang gawa sa Sea Prism Stone na nakapulupot sa kanyang katawan, nang sa gayon ay makatulong siya sa magaganap na bakbakan. Bigla namang napasigaw si Hyrodin dahil sa sinabing ito ni Prince Loki, at dito hindi siya makapaniwala na handang lumaban ni Prince Loki para sa kapakanan ng Elbaf. At dahil nga fam sa masamang reputasyon ni Prince Loki, ay agarang tumanggi si Hyrodin sa kahilingan ng kanyang kapatid na sinasabing wala raw tsansa na isama niya ito sa isang laban. Pagkasabi naman niya ni Hyrodin ay bigla na lang nagsalita si Gaban at sinabing mukhang meron pa raw palang isang kasamahan si Luffy sa kanyang crew na may kakayahang gumamit ng Conqueror's Haki. Pagkasabi niya ni Gaban ay sabay-sabay namang napalingon sa kanya sina Zoro, Sanji at Chopper na tila ba napaisip kung ano bang sinasabi ng matandang to. Nakakatawa naman fam ang ginawa ni Sanji na dali-daling paglapit kay Gaban, kasabay ng excited niyang pagtatanong kung siya raw bang tinutukoy nito na kasamahan ni Luffy na may kakayahang gumamit ng Conqueror's Haki.
Nasabi pa nga dito ni Sanji na ang buong akala nga raw niya ay tuluyan na siyang masasapawan ni Zoro at Jinbei. Kaya mabuti na lang at napansin raw ni Gaban ang kanyang natatagong potensyal. Sa kasamaang palad nga lang may kagad na naputol ang masayang pagdiriwang na ito ni Sanji nang bigla na lang tinawag ni Gaban si Zoro at sinabing mukhang nasasanay na raw ang swordsman sa daloy ng Conqueror's Haki na nilalabas ng kanyang katawan. Bigla namang nagulat si Zoro na siya pala ang crew ni Luffy na tinutukoy ni Gaban, kaya napatanong tuloy siya na sinasabing nagtataglay raw pala siya ng kakayahan na makagamit ng Conqueror's Haki. Hindi naman makapaniwala si Luffy na hindi pala alam ni Zoro ang tungkol sa bagay na to, gayong tumatagas ng araw ang nag-uumapaw na daloy ng Conqueror's Haki papalabas ng kanyang katawan. Nawirdohan naman si Gaban kay Zoro dahil wala pala itong ideya tungkol sa tinataglay niyang lakas. Sinabi dito ni Gaban na ang King Saki raw ay may tuturing lamang na isang kalakasan sa oras na maunawaan ng user nito kung paano ito gamitin, at mangyayari lang raw yon kapag natutunan na itong kontrolin ng user. Sa puntong ito may bigla namang pinagsabihan ni Gaban si Zoro at tinanong ito kung paano raw ba niya masusuportahan ang kanyang kapitan na isa sa mga 4 Emperors of the Sea gayong hindi niya makontrol ang sarili niya mismong kakayahan. Medyo pinagpawisan naman si Zoro dahil sa sinabing ito ni Gaban sa kanya, kaya humingi siya ng tawad sa kanyang kapabayaan. Sa sumunod na panel naman may tila ba hindi makapaniwala si Sanji na hindi pala siya ang Straw Hat Crew na tinutukoy ni Gaban, kaya naman dahil dyan ay tinanong ni Sanji si Gaban kung paano naman raw siya. Wala raw ba siyang tinataglay na Conqueror's Haki? Yun nga lang ay bago pa masagot ni Gaban ang katanungan na ito ni Sanji, ay bigla na lang sinagawan ni Prince Loki si Hyrodin at tinanong ito kung bakit raw iaasa pa nito sa mga dayuhan ng pagtatanggol sa kanilang bansa, gayong pwede naman raw na siya na lang ang lumaban sa mga Holy Knights. Galit namang sumagot si Hyrodin at sinabing paano raw ba siya makakasiguro na hindi ulit sila tatraidorin ni Prince Loki, at pagkatapos na makawala ay hindi ito basta-basta na lang kakampi sa kampo ng kanilang kalaban. Dagdag pa ni Hyrodin ay paano raw ba niya may babalik ang kanyang pagtitiwala kay Prince Loki, gayong ganun raw mismo ang ginawa nito sa masalimuot na araw na yon kung kailan pinagtak sila ni Prince Loki ang Elbaf at pinaslang ang buhay ng kanilang ama. Natigilan naman si Prince Loki dahil sa mga sinabing ito ng kanyang kapatid, at dito'y tila ba hindi niya alam kung anong kanyang isasagot. Sa sumunod na panel naman may muling tinawag ng New Giant Warrior Pirates ang kanilang kapitan at sinabing kailangan na raw talaga nilang umalis sa lalong madaling panahon, kaya itigil na raw ni Hyrodin ang kanyang pakikipagtalo kay Prince Loki. Sinabi dito ng kanyang crew na hindi raw nila maaaring pabayaan na mas lalo pang tumaas ang bilang ng mga nasasawi sa nagaganap ngayong digmaan sa Sunrealm, kaya kailangan na raw talaga nilang umalis. Pagkatapos itong masabi ng New Giant Warrior Pirates crew ay bigla namang tinawag ni Luffy si Prince Loki, at wala ngang kung ano-ano ay bigla na lang niyaya ni Luffy si Prince Loki na sumali sa kanyang crew at maging bahagi ng Straw Hat Pirates. Labis ngang kinagulat ng lahat ang naging anunsyo na ito ni Luffy, habang sina Hyrodin at Prince Loki naman ay parehong natulala dahil sa proposisyon na ito ni Straw Hat. Dito may sinabi ni Luffy na hindi raw ba't kung magiging opisyal na crew ng Straw Hat Pirates si Prince Loki, ay wala nang magiging pagtutol pa si Hyrodin sa oras na pakawalan na ni Straw Hat ang kanyang kapatid. Sa sumunod na panel naman may makikita natin ang mariing pagtutol ni Zoro at Sanji sa napakakulit na ideya na ito ng kanilang kapitan na si Luffy. Dito may sinabihan ni Zoro si Luffy na tumigil na ito sa kanyang pagbibiro dahil imposible raw na magkasya si Prince Loki sa kanilang barko na Thousand Sunny. Kagad namang sinang-ayunan ni Sanji si Zoro at sinabing isipin rin daw sana ni Luffy ang supply nila ng pagkain, lalong-lalo na doble-doble ang pagkain na kayang kainin ni Prince Loki kumpara sa kanya, kaya sigurado raw na mauubusan sila ng supply ng pagkain sa kanilang barko.
Sa kabila naman fam ng mahigpit na paalala na ito ni Zoro at Sanji, ay masaya pa ring sumagot si Luffy at sinabi na mukhang wala raw sa Elbaf na may gustong tumanggap kay Prince Loki, kaya naman sa kanilang crew na lang raw niya ito pasasamahin. Sinabi dito ni Luffy na pakiramdam niya ay isa namang maayos na individual itong si Prince Loki, at kung sakali man raw na may gawin itong masama laban sa kanila, ay kayang-kaya naman raw niya itong bugbugin. Sa sumunod na panel fam ay bigla namang nagalit si Prince Loki na sinasabing seryoso raw ba na iniisip talaga ni Luffy na papayag siyang maging tagasunod lang nito. Dagdag pa ni Prince Loki, kailanman raw ay hindi siya papayag na maging alila lamang ng sinuman. Napatanong naman si Hyro din kung ito raw bang sinasabi ng puso ni Straw Hat. Nakangiti namang sumagot si Luffy at sinabing hindi na raw siya makapaghintay na makita sa isang laban si Prince Loki. Pagkatapos yan fam ay muli namang tinawagan ng New Giant Warrior Pirates si Hyro din at tinanong ito kung ano pa raw bang ginagawa ng kanilang kapitan dahil kanina pa nila ito inihintay. Sumagot naman si Hyro din at sinabing papunta na raw siya ngayon. Subalit bago pa man nga tuluyang makaalis si Hyro din ay humingi siya ng paumanhin kay Luffy at sinabing sa kasamang palad raw ay hindi nila maaring basta-basta na lang pakawalan si Prince Loki dahil isa itong kriminal na malaki ang ginawang kasalanan sa Elbaf. Mukhang kinadismaya naman ni Luffy ang naging desisyon na ito ni Hyro din. Subalit pagkatapos nito ay hindi nga inaasahan na si Gaba naman ang siyang nakiusap kay Hyro din na sinasabing pakawalan na nito si Prince Loki mula sa pagkakabilanggo. Tila naman hindi makapaniwala si Hyro din na maging siyasan na nirerespeto ng buong kaharian ng Elbaf ay humihiling na rin na palayain ang kriminal na Accursed Prince. Kaya naman dahil dyan fam ay galit na tinanong ni Hyro din si Gaban kung paano raw nila hayaang makalaya si Prince Loki, gayong ito raw ang tinuturing na pinakamatinding kriminal sa buong kasaysayan ng Elbaf. Sinabi dito ni Hyro din na 14 na taon na nga raw ang nakakaraan mula nung tinapos ni Prince Loki ang buhay ng mahigit sa 100 mandirigmang giant sa loob ng Oros Castle. Iniwan sa bingit ng kamatayan si Elder Jarul, at higit sa lahat ay pinaslang ang kanyang sariling ama at hari ng Elbaf sa panahong yon na si King Harald. Habang sinasabi naman niya ni Hyro din ay makikita natin ang kanyang crew na tahimik lang na nakikinig sa kanya. Sa sumunod na panel ay kalmado namang sumagot si Gaban at sinabing nung araw daw na nangyari ang trahedyang yon ay may naramdaman siyang hindi pangkaraniwang haki na nagmumula sa loob ng Oros Castle. At yun raw ang dahilan kung bakit nagmadali sila ni Shanks na magtungo sa kastilyo upang imbestigahan ang kakaibang haki na kanilang naramdaman. Kaya nga kung babalikan raw nila ang mga naganap sa araw na yon, ay meron daw posibilidad na hindi talaga nila alam ang buong katotohanan sa likod ng mga kaganapan. Hindi naman makapaniwala si Hyro din na pumunta pala si Gaban sa Oros Castle nung nangyari ang malaking trahedya sa Elbaf. Habang si Luffy naman ay gulat na gulat nang mabanggit ni Gaban ang pangalan ni Shanks. Dahil naman nga sa panibagong revelasyon na ito ni Gaban ay nagdesisyon sa Hyro din na magpaiwan na muna sa Underworld at punahin ang kanyang crew papunta sa Sunrealm. Makikita naman natin si Luffy sa may bandang balikat ni Hyro din na pinauna na rin sa Sunrealm sina Zoro at Sanji marahil ay para marinig ang kwento ni Gaban, ang kwento na kinabibilangan ni Shanks. At dahil nga fam, alam ni Zoro ang totoong dahilan kung bakit nagpaiwan si Luffy, ay hindi niya sinasadyang masabi na nahumaling na naman raw si Luffy sa kamangmangan na bagay na yon. Bigla namang napasigaw si Luffy nang marinig niya si Zoro at sinabihan nito na wag raw tawaging isang mangmang si Shanks. Naiinis din namang sumagot si Sanji at sinabing si Luffy raw mismo ang mangmang na tinutukoy ni Zoro. Sa sumunod na panel naman fam, may biglang nasambit ni Prince Loki ang pangalan ni Gaban na tila batutol siya sa ginawa nitong pagsisiwalat sa totoong nangyari sa likod ng malaking trahedya noon sa Elbaf. Muli namang nagsalita si Gaban at sinabi kay Hyro din na marahil nga raw ay magkaiba ang ina nila ni Prince Loki
Subalit nananatili pa rin naman daw ang katotohanan na magkapatid sila ng Accursed Prince, at yan raw ang dahilan kung bakit naniniwala si Gaban na tanging sa Hyrule lang ang makapilit kay Prince Loki na ilahad na sa wakas ang kanyang nalalaman sa pagkamatay ng kanilang ama. Pagkasabi nito ni Gaban ay sinabihan naman ni Hyrule si Prince Loki na bibigyan niya raw ito ng 3 minuto upang ipaliwanag ang totoong nangyari sa Aurus Castle, 14 na taon nang nakakaraan. At kung totoo nga raw na tinuturing ni Prince Loki ang kanyang sarili bilang isang mandirigma ng Elbaf, ay manunumpa raw siya nang tangi lang niyang sasabihin sa kanila ngayon ay pawang katotohanan lang. Sa sumunod na panel ay nakangiti namang sinagot ni Prince Loki si Hyrule at sinabing masyado naman raw atang malupit at walang puso ang kanyang kapatid dahil gusto pa nitong ipakwento sa kanya kung anong nangyari. Mangangahulugan raw kasi ito na kailangan niya ulit sariwain at balikan ng masamang alaala na yun. Habang sinasabi naman niya ni Prince Loki may makikita natin sina Luffy, Gaban, Chopper at Gerd na inaabangan ang susunod na sasabihin ng Accursed Prince. Makikita rin natin dito ang crew ni Hyrule na kasalukuyang inaalalayan sina Zoro at Sanji upang sama-sama na silang makaakyat patungo sa Sunrealm. Pagkatapos yan may muli namang nagsalita si Prince Loki at sinabing kung siya nga lang raw ang masusunod ay ayaw na sana niyang maalalang napakasamang araw na yon. At pagkasabi nga niya ng Accursed Prince ay bigla na lang nagsimula ang isang flashback kung saan makikita natin si Prince Loki na tumalon mula sa himpapawid pababa sa may labas ng Aurus Castle. Ito na nga yung flashback sa trahedyang naganap 14 na taon nang nakakaraan. Dito ay maririnig natin ang mga mandirigmang giant sa paligid ng kastilyo na inaanunsyo ang pagbabalik ni Prince Loki. At kasabay niyan may maririnig natin na kararating lang din pala ni Elder Jarul sa Aurus Castle, kaya naman halos sabay lang dumating ang dalawa. Tila nagulat naman si Elder Jarul nang makita niya si Prince Loki sa kastilyo, kaya nasabi niya na hindi niya raw alam na kasama pala si Prince Loki sa mga pinatawag ni King Harald sa Aurus Castle. Masaya namang binati ni Prince Loki si Elder Jarul at sinabing pinatawag nga raw siya ng hari. At isa pa, ay dito rin naman daw siya sa loob ng kastilyo nakatira, lalo na't siyang prinsipe ng Elbaf. Pabiro pa ngang tinanong ni Prince Loki si Chief Jarul kung hindi ba raw ba ito napapagod na mabuhay. Kagad namang pinatahimik ni Elder Jarul si Prince Loki, habang ang gwardya naman ng kastilyo ay pinadiretso na sila papunta sa audience chamber kung saan sila hinihintay ng hari. Sa sumunod na panel may muli namang tinanong ni Prince Loki si Elder Jarul kung ano kaya ang dahilan at pinatawag sila ni King Harald. Ang hirap daw kasing hulaan kung anong iniisip ng isang aso ng world government. Dagdag pa ni Prince Loki ay binenta nga raw ng kanyang ama ang buong kaharian ng Elbaf sa mga tao na responsable sa pagkamatay ni Roxley Sebek. At kung magpapatuloy raw ang Elbaf sa direksyong ito, ay ituring na raw siya ni na Elder Jarul na isang kalaban ng buong kaharian. Pagkasabi naman niya ni Prince Loki ay muli siyang pinatahimik ni Elder Jarul na sinasabing masyado na raw siyang matanda para sa mga ganitong klaseng bagay dahil ang politika ay para lamang sa mga bata at mahaba pa ang buhay. Mukhang kinainis naman ni Prince Loki ang sinabing ito ni Chief Jarul. Ayon kasi sa Accursed Prince, ang naging pahayag na ito raw ni Elder Jarul lang siyang dahilan kung bakit humantong sa ganitong sitwasyon ng Elbaf. Dagdag ba ni Prince Loki ay dahil nga raw sa ganitong klase ng pag-iisip ni Elder Jarul ay nagkaroon ng Elbaf ngayon ng henerasyon ng mga uhuging bata na hindi man lang marunong humawak ng espada. Sumagot naman si Elder Jarul at sinabing senyales lang raw ito na papunta na sa bagong panahon ng Elbaf. Dagdag pa niya ay natutuwa nga raw siyang isipin na ang kanya mismong mga kaapu-apuhan ay hindi na makakakita pa ng digmaan at tanging kapayapaan na lang ang kanilang mararanasan. Sinabi naman ni Prince Loki na isa raw kaduwagan ng mga pinagsasabi ngayon ni Elder Jarul
Bukod pa dyan ay dapat nga raw ay si Chief Gerald pa mismo ang siyang namamalo sa kanyang mga apo, nang sa gayon ay mahubog ang mga ito at mas tumatag sa buhay. Habang naglalakad naman ang dalawa ay bigla na lang nilang napansin ang malakas na ingay na nagmumula sa throne room. At habang papalapit na nga sina Prince Loki at Chief Gerald sa throne room, ay sanalubong naman sila ng isa sa mga gwardya ng kastilyo at masayang winelcome ang kanilang pagdating doon. Muntikan pa nga na Loki lang ang itawag ng gwardya sa Accursed Prince, subalit mabilis niya itong nabawi at tinawag na Young Master si Prince Loki. Napansin naman ni Prince Loki na tila ba kakaiba ang kinikilos ng mga gwardya. At sa sumunod na panel fam, ay sandali namang nagpaalam umalis ang gwardyang sumalubong sa kanila na sinasabing tatawagan raw muna niya ang hari. Kaya kung maaari, maghintay muna sa labas ng pinto sina Chief Gerald at Prince Loki. Yun nga lang fam, bago pa man nga makalayo ang nasabing gwardya, ay kagad siyang tinadyakan ng Accursed Prince. Habang sinasabi na pinatawag raw siya ng kanyang ama. At isa pa, dito rin naman daw siya nakatira sa loob ng kastilyo. Sa lakas naman nga ng pagkakasipa ni Prince Loki sa gwardya ay patalsik na nabuksan ng katawan nito ang pintuan ng throne room. At mula doon ay pumasok na kagad ang Accursed Prince at tinawag ang kanyang ama. Laking gulat naman ng Accursed Prince dahil pagkapasok niya sa loob ng throne room ay kagad na tumambad sa kanya ang isang kagimbal-gimbal na eksena. Dito fa may makikita natin si King Harold na sabay-sabay na inatake ng kanya mismong mga gwardya at pinagsasaksak ang kanyang katawan gamit ang kanilang mga sandata. Sa kasamaang palad naman fam, dahil nga sa nakukubli sa anino si King Harold sa eksenang to, ay hindi pa natin makukumpirma kung nasa ilalim ba siya ng teknik ni Imsama na Domi Reversi, na siyang dahilan kung bakit napilitan ng kanyang mga gwardya na siya itapusin, o kung may iba pang dahilan kung bakit ito nangyari. Sa sumunod na panel ay makikita naman natin ang gulantang at hindi makapaniwalang reaksyon ni na Prince Loki at King Harold sa nasaksihan nilang ito na pagpaslang ng mga gwardya ng kastilyo sa buhay ni King Harold. Kapansin-pansin pa nga dito fam na hindi na pala napigilang umiyak ni Prince Loki dahil sa nakita niyang masaklap na sinapit ng kanyang mahal na ama. Pilit pa nga niyang tinatanong ang mga gwardya kung ano raw ba ang kanilang ginagawa sa hari at bakit nila ito pinagtutulungang paslangin. Pagkatapos niyan fam ay bigla namang lumipat ang eksena sa Sunrealm kung saan nagpapatuloy pa rin ang parehong flashback. Dito ay makikita natin ang bahay ni Scupper Gaban kung saan bumibisita ngayon si Shanks. Maririnig din natin dito ang tinig ni Shanks na labis na namamangha at hindi makapaniwala sa ganda ng tanawin na makikita mula sa tahanan ni Gaban. Sa sumunod na panel ay makikita naman natin sina Gaban at Shanks na naliligo sa isang steam bath. Dito ay tinanong ni Gaban si Shanks kung ilang taon na raw bang nakakalipas mula nung huli nila itong ginawa, kung 3, 4 na taon na raw bang nakakaraan. Natatawa namang sumagot si Shanks at sinabing seryoso daw ba si Gaban na 3 taon lang ang kanyang tansya? 10 taon na raw kasi ang nakakalipas mula nung nasawi ang kanilang kapitan na si Goldie Roger. Sumagot naman si Gaban at sinabing gano'n na raw pala katagal ang nagdaang panahon. Sinabi ni Gaban kay Shanks na siguro daw ay sobra siyang nahirapan at pakiramdam niya ay isang magpakailanman ang dumaan mula nung huli nilang nakasama ang kanilang kapitan. Sumagot naman si Shanks at sinabing madami na nga raw ang nagbago sa kanyang buhay at kung siya lang raw ang papipiliin ay mas gugustuhin na lang niyang mabuhay nang walang iniisip at maglakbay bilang isang pirata kasama si Buggy. Subalit ang katotohanan ay sinadya niya raw talagang puntahan ng Elbaf dahil meron siyang mahalagang pakay dito. Sumagot naman si Gaban at sinabing naiintindihan niya raw kung anong gustong sabihin ni Shanks, lalo na raw at siyang Child of Destiny. Subalit ganun pa man ay sana raw ay iwasan na muna nila ang mga komplikadong paksa na katulad nito. Pagkasabi niya ni Gaban ay tinanong naman niya si Shanks kung naalala pa raw ba nito ang Little Garden kung saan nila unang nakilala sina Dory at Brogy.
Sa gitna naman fam ng kwentuhan na ito ni Nagaban at Shanks, ay bigla silang dinungaw ni Ripley at tinanong kung okay na raw ba ang temperatura ng kanilang bathtub. Halos malubog naman si Shanks sa tubig dahil sa sobrang pagkagulat sa biglaang pagsulpot ni Ripley. Habang si Gaban naman ay tawang-tawa sa reaksyon ni Shanks at pinapasalamatan ng kanyang asawa. Pagkatapos niyan fam ay nagpatuloy naman sa pagkakwentuhan si Gaban at Shanks. Habang si Ripley naman ay makikita nating nagsuserve ng inumin at pagkain sa kanila habang hawak-hawak ang sanggol na si Colon. Sinabi dito ni Shanks na sobrang astig raw pala ng bahay ni Gaban at ganito raw palang itsura ng pamilya na binubuo ng isang giant at isang normal na tao. Tinanong naman ni Ripley si Shanks kung meron ba itong may kikwento tungkol sa paglalakbay nila ni Gaban sa karagatan. Kaagad namang sumagot si Shanks at sinabing sa tuwing dumadaong raw sila sa isang pantalan ay hindi niya raw mabilang kung gaano kadami ang mga... Yun nga lang fam, bago pa man nga matapos ni Shanks ang kanyang pagsasalita ay mabilis na nahila ni Gaban ang kanyang pisngi habang sinasabi na kung gusto pa raw makaalis ni Shanks ng buhay sa Elbaf ay wag nitong ituloy kung ano man ang kanyang ikinikwento. Sa sumunod na panel naman ay tinanong ni Gaban si Shanks kung kilala ba niya si King Harald na siyang kasalukuyang hari ng Elbaf. Sumagot naman si Shanks at sinabing nakilala raw niya si King Harald sa loob ng Marijua kung sa naging maayos naman ang kanilang samahan. Yun nga lang raw ay hindi sila makapag-usap ng maayos sa panahong yun dahil pareho silang nasa loob ng Holy Land. Dito ay sinabi ni Shanks na ngayon raw na pareho na silang nasa Elbaf ni King Harald ay may importanteng bagay siyang gustong sabihin dito. Isang napakahalagang bagay na kailangang malaman ni King Harald bago pa mahuli ang lahat. Tila naman nakuha ni Shanks ang atensyon ni Gaban sa kanyang sinabi at sa sumunod na panel ay muli na ngang bumalik ang eksena sa trahedyang nagaganap sa loob ng Auror's Castle. Sinabi dito ng narrator ng kwento na sa araw na yun naganap ang pagpaslang sa napakaraming mga sundalong giants. Ang parehong araw kung saan ang pinakamamahal na hari ng buong Elbaf na si King Harald ay binawian ng buhay. Habang sinasabi naman niya ng narrator fam, may makikita natin ang isang sundalong giant sa loob ng Auror's Castle na sinusubukang tumakbo papalayo ng kastilyo. Subalit sa hindi pa malamang dahilan, ay hindi nito mabuksan ng pintuan at tila ba sinadya talagang isara ang buong kastilyo nang sa gayon ay walang sino mang makatakas ng buhay mula dito. Kasabay din naman ng mga pangyayaring yan fam, may makikita natin ang mismong eksena kung saan may sumaksak ng espada sa ulo na Elder Jarul. Ang parehong espada na nakatarak pa rin sa kanyang ulo hanggang sa kasalukuyang takbo ng kwento. Pagkatapos yan fam, may makikita naman natin ang pagbukas ng kandado sa pintuan ng treasure room at ang anino ng misteryosong individual na siyang kumuha sa maalamat na devil fruit na pinapasa sa mga nagiging hari ng kaharian ng Elbaf. Sa dulo naman ng panel na yan ay muli nating maririnig ang narrator ng kwento na tinatanong kung paano nga raw ba nakuha ni King Harald ang kanyang pambihirang popularidad at mataas na pagkilala sa kanya ng mga giants. At dito na nga fam nagsimula ang isa na ng mga flashback na naganap 109 na taon nang nakakalipas mula sa panahong kasalukuyan. Dito ay makikita nating naglalayag sa gitna ng karagatan ng barko ng giant warrior pirates na Great Eric, habang maririnig naman natin ang pagsasalita ng narrator ng kwento na sinasabing sa panahong yun raw, kapag tinanong mo sa mga tao kung ano ang pinakakinatatakutang bagay sa karagatan, ay magkakapareho lang ang kanilang magiging kasagutan. At ito nga ay ang Giant Warrior Pirates. Habang sinasabi yan ng narrator ay makikita naman natin ang mas batang bersyon ng Giant Warrior Pirates sa sina Dory at Brogy. Kasama na rin ang iba pa nilang crew ngayon na sina Oimo at Kashi. Sa likuran naman ng mga batang mandirigmang giants na yan ay kapansin-pansin ang nagliliyab na background na siyang ang resulta ng kanilang ginawang pag-atake. Sa sumunod na panel naman fam ay nagpatuloy ulit ang narrator sa kanyang pagkikwento at sinabing sa panahong ito raw,
Anumang barkong nagmula sa Elbaf na makita ng mga tao ay siguradong magdudulot sa kanila ng matinding takot dahil nga sa masamang reputasyon na dala-dala ng Elbaf. Habang nagsasalita naman ang narrator ay makikita natin ang ilan sa mga mandirigmang giants na tila ba may hinahanap sa isang kaharian na pinaninirahan ng mga normal na tao. Sinabi dito ng mga giants na nabalitaan raw nila na may isang magandang prinsesang naninirahan sa kastilyong yon. Sinabayan naman ito ng mga giants ng kanilang pagsilip sa bintana ng kastilyo, kung saan kasalukuyang nakadungaw ang hari at ang prinsesa ng kaharian. Yun nga lang fam, sa gitna ng pagsilip ng mga giants, ay bigla-bigla na lang dumating ang mas batang bersyon ni King Harald at dito ay tinadyakan ng kanyang tauhan. Nagkunwari pa nga dito si King Harald at sinabing nadulas lang raw siya, kaya hindi niya sinasadyang masipa ang isa sa mga giants. Kapansin-pansin naman dito fam na tuwang-tuwa si King Harald dahil nagresulta sa pagkawasak ng kastilyo ang ginawa niyang kalokohan. Sinabi ng narrator na nagsimula daw magsilbi bilang hari ng Elbaf si Harald sa edad na 45, nakatumbas lang ng murang edad na 15 taong gulang sa lahi ng mga tao. Mapapansin rin natin dito fam na kaparehong-kapareho ng pangangatawan ni Prince Loki ang katawan ni King Harald sa kanyang kabataan. Sa dulo naman ng chapter ay nagpatuloy sa panggugulo at pangaharas sa mga tao si King Harald, habang tinatanong ang mga ito kung sino raw ba ang kanilang sinasamba. Sinabi dito ng narrator na sa kabila nga raw ng pagiging hari ni King Harald, ay hindi raw talaga may tatanggi ang pagiging ugaling basura nito. Ayan fam, mukhang magiging Alakosuki Oden ang masasaksihan nating flashback at siguradong marami tayong malalaman na mga matitinding revelasyon sa kwentong ito ni King Harald. Siguro ay sa flashback na ito na rin natin makikita ang papel na gagampanan sa kwento ng ama ni na Shanks at Saint Shamrock na si Saint Figarland Garling at kung gaano talaga ito kalakas. Ano nga kaya famang nangyari kay King Harald at gano'n na lang kalaki ang pinagbago ng kanyang pag-uugali at ano kaya ang dahilan at pumayag siya na isuko ang Elbaf sa world government at kay Im-sama. Kayo na lang ang bahalang mag-share dyan sa baba fam kung ano pang masasabi nyo sa napakalupit na chapter na to ah. Maraming salamat fam sa solid at walang sawa ninyong pagsuporta sa akin at sa ating channel. Sana'y lagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!